Matapos ang nakunang paglabas ng isang babae mula sa imburnal, mas dumami at nabuhay ang mga espekulasyon tungkol sa mga tinatawag na mole people na nakatira umano sa mga drainage. Yan po ang tinutukan ni Mark Salazar. Totoo ba o urban legend lang na meron daw mole people kung tawagin o yung mga naninirahan umano sa dugtong-dugtong na mga sewer pipes ng syudad sa ilalim ng Makati Business District? Nagsimula ito sa viral photo ng babaeng lumabas sa drainage na ito sa kanto ng Rufino at Adelantado Streets, San Lorenzo, Makati noong Lunes. Meron din nakunan ng CCTV sa parehong drainage na 3 tao naman na isa-isang pumasok noong ding Lunes. Saan sila pumupunta? Napag-alaman natin na yun pong butas dun sa drainage ay may tagusan po. Napag-alaman natin na ang tagus pala nito ay sa Pio del Pilar po, sa creek. Nakipag-ugnayan yung investigation natin sa Substation 3 para sila po ang makipag-ugnayan sa mismong barangay po ng Pio at magawa po kung ano yung mga dapat na gawin po doon tulad po ng rescue operation. Pwede palang gumapang mula sa drainage sa Rufino na 450 meters para makalabas sa lagusang ito sa creek ng De La Rosa, kanto ng Amorsolo, Barangay Pio del Pilar. Nag-abang kami ng lalabas na tao sa lagusan sa creek pero wala kaming natimingan. Pero nakuna ng photographer na si William ang ilang lalaki na lumalabas sa concrete culvert ng creek. Sabi raw ng mga lalaki sa kanya, pahingahan lang nila ang culvert at hanggang bungad lang naman sila. When they're spotted in canals or in other drainages in the area or in the city, it's often when they're hiding from the heat, the elements, or just trying to rest. That is what they claim. But you can't pass through the culverts. Pulis ang nagsabing tagusan ang mga sewer pipes sa lugar na ito. Pag pumasok ka dito, makakadaan ka, makakabagtas ka, makakalabas ka ng hanggang doon sa may Adelantado Street, doon sa may Rufino. Pag naman daw kumanan ka mula rito sa ilalim, babagtas ka hanggang doon sa may Chino Roses, malalayo na ito ha. Ang sinasabi natin dito, more than 100 meters na. Binagtas ko ang linya ng sewer ng Amorsolo papuntang Chino Roses, kung saan may nakikita rin daw na lumalabas, pumapasok na tao sa mga drainage. Kasya dyan? Kasya, maliliit lang naman yung sabi. Dito kayo may nakikitang lumaba. Kanina lang. Galing na ano yun, ayan, bigat. Ayan, kasya. Wow, paano? Paano ka lulusot dyan? Pinasok ko ang cellphone camera para silipin ang loob. Talagang makipot yung spasyo eh. Hindi ko ma-imagine kung paanong kakasya ka doon. Kakasya siguro pwede, pero yung paano ka kikilos sa loob, yun yung hindi ko maintindihan kung paano gagawin ng kung sino mang nangangalakal na pumapasok daw dito sa mga drainage na ganito. Gaya ng drainage sa Rufino, bakbak din at pinaluwag ang entrada sa ilang mga drainage sa kahabaan ng Amorsolo. Eto, kasi dapat buo yung simento, dudulas ang tubig dyan, so binakbak ang kalahati para magkasya ang tao. Maraming spekulasyon kung anong ginagawa ng mga mangangalakal sa ilalim. Pero walang pruweba ang investigasyon ng pulis sa alinmang bintang. Mga gamit lamang po na simple tools ang nakuha doon tulad po ng plies, ng screwdriver, ng wrench. Wala naman po maliban doon sa mga iba pa mga damit po. Maaring yun po ay ginamit po nila para unti-unti pong palakihin yun at mapasukan po nila yung mismong drainage po. Wala naman po doon indikasyon o ebidensya po na merong bumabatak sa lugar na yun. Parang imposible. Imposibleng tumira sa mga concrete culverts na ito sa loob. Bakit? Kasi pag tag-ulan, nagpupunta kami dito, tumataas ang tubig dito sa mga creek na ito. Imposibleng tumira. O kahit tumambay man lang pag tag-ulan. So malamang dahil tag-init, malapit sa tubig, kaya tumatambay yung iba mga kababayan natin, yung mga sinasabing mangangalakal sa mga lugar na ganito. Kung may illegal mang ginagawa sa ilalim ang mga mole people o nagpapahinga lang, ni-request na rin ng Makati PNP sa City Hall na gawa ng engineering intervention ang mga drainage at sewer para hindi napapasok ng tao. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar.
Nakatutok 24 oras.